Hello members! Ang ituturo ko naman ngayon ay kung paano baguhin ang itsura ng object or tinatawag na pagmanipula. Okay, i-open ko ulit ang Blender para ipakita sa inyo kung paano nga ba manipulahin ang isang object. Guys, kailangan natin matutunan ang pagbabago ng isang object para matutunan natin at kung paano gumawa ng isang bagay o isang karakter. Sa pagbabago, pagmanipula nito, ay makakagawa tayo na kahit na anong gusto mo. Halimbawa ay gagawa tayo ng robot, bahay, puno, at iba pa na nais mong gawin. At yan po ang nagagawa ng pagmanipula nito. Okay, simulan na natin mag-aral ng basic about object manipulation. Igalaw ang mouse para gumalaw ang cursor nito at i-left click ang hand icon. Nakikita natin na gumagalaw na ang background nito. Gamit ang keyboard at mouse, i-press and hold, shift, middle click, and move cursor. Dapat ay magkasabay na pindutin ng matagal ang shift sa keyboard at middle click sa mouse wheel na nasa gitna at igalaw ang mouse para gumalaw din ang cursor na nasa screen. For rotating background, middle click and hold the mouse wheel. Pwede rin i-click and hold ang axis na nasa itaas sa kanan, then move the cursor para paikutin ang background. Ngayon, mag-focus naman tayo sa camera. Para makita natin ang camera view, i-left click ang camera icon. Then, i-left click ang camera icon again para bumalik sa dating normal view. Ang camera view ay para makita natin ang animation characters kapag gagawa na tayo ng short story or recording. So, naituro ko na ang background movement at rotation movement kanina, kaya di ko na ito uulitin kung paano gawin. Pwede nyo naman uli i-rewind o i-replay ang video na ito anytime kung makalimutan nyo ang mga naituro ko. Pwede nyo rin i-pause ang video anytime kung kailangan para mas madaling masundan ang mga tutorial paunti-unti. Sunod naman ay cube. I-left click ang cube, press G and move the cursor. Napakadali na ibahin ang location ng cube gamit ang shortcut keys at mas mabilis kaysa mag-click ng mga icon. Kung ayaw nyo ng shortcut keys ay may choice pa rin kayo na i-click na ang icon. Left click and move the icon and then left click the red X axis and move the cursor. Left click the blue Z axis and move it. And then left click the green Y axis and move it. Left click the select box para maibalik ang selected box. Next ay rotation. Piliin ang rotation icon and then left click. Para mapaikot ko ang cube sa x-axis, i-left click the red circle and move the cursor. Left click ang blue circle ng z-axis para paikutin sa z-axis. Next ay move. I-left the move icon para sa paggalaw ng lokasyon or movement. Left click ang red arrow and move the cursor for x-axis movement. Left click ang blue arrow and move the cursor for z-axis movement. Left click ang green arrow and move the cursor for y-axis movement. Guys, gusto kong gawing local ng direksyon ng axis. Ang global axis kasi ay ang sinusunod na direksyon ay ang screen ng background. Ang local direction naman ay nasa object ang direction kagaya ng cube. Para mas madali maintindihan, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito, okay? Igalaw uli ang cursor at i-left click ang transformation orientation na makikita sa taas. Pipiliin ko ngayon ay local. I-left click ang local para sa cube naman ang susundin na direction. Left click ang green arrow and move the cursor for y-axis movement. Left click ang blue arrow and move the cursor for z-axis movement.
Left-click ang red arrow and move the cursor for x-axis movement. Napansin nyo guys, sa local, ang sinusunod na direction ay ang cube na mismo, hindi na ang screen background. Basta guys, just play it para matutunan ang basic movement nito, rotation at marami pang iba. Ibabalik ko ulit sa global. Left-click ulit ang transformation orientation at piliin ang global, then left-click. Sa cube na yan ay may transform value. Yan ay rotation, location, and scale. Para makita natin ang mga value ng mga transform, i-left-click ang arrow na nasa taas sa kanan. Ang default value ng location XYZ ay 0. Binalik ko sa 0 para ibalik ang default location nito. Binalik ko rin sa 0 ang XYZ rotation para ibalik din sa default value nito. At pinili ko ulit ang select box. Sunod na ituturo ko sa inyo ay scale. Ang scale ay magpaliit or magpalaki naman ng isang bagay gaya ng cube na ito. Left-click the scale icon. Left-click the green box and hold it, and move the cursor to enlarge or small it. Basta practice lang guys sa pag-scale ng object. Sundan nyo lang po ang mouse animation. Left-click again the select box icon. So, nagbago na ang value ng XYZ scale. Gusto ko ibalik sa default na 1 ang XYZ scale value. Yan, bumalik na uli sa cube. Ganyan po magmanipula ng object guys. At para mas mabilis ay gagamit uli ako ng shortcut keys ng scale. Piliin lang ang cube, then press S sa keyboard and move the cursor. Yan, lumalaki at lumiliit naman ang cube. Press SX sa keyboard and move the cursor again para mag-scale sa X-axis. Press Escape sa keyboard para makancel ang scale. Press SY and move the cursor para ma-scale in Y-axis nito. Press SZ and move the cursor para naman ma-scale in Z-axis nito. Basta laruin nyo lang guys para ma-practice nyo po gamit ang shortcut keys. Mas mabilis kasi magmanipula ng object gamit ang shortcut keys kaysa mag-click ng mga icon. Ibalik ko ulit sa default value na 1. Ang next topic naman ay views, about the top views, front views, and side views. Merong shortcut keys para dyan. Left-click ang edit, then left-click ang preferences. Left-click ang input, then left-click ang emulate numpad box. Make sure na naka-check ang box na pag naka-enable na ang emulate numpad, ay madali na ang view shortcut number sa itaas ng keyboard. Bagamat optional lang naman yan, kung walang numpad ang keyboard, yung walang mga number sa kanan ng keyboard, halimbawa, ay kailangan naka-enable ang numpad nito para magamit ang shortcut number sa itaas ng keyboard. Kung meron naman numpad ang keyboard ay hindi na kailangan naka-check ang numpad box kasi meron na mga numbers na nasa kanan ng keyboard. Press 1 sa keyboard for front views. Ang pinapakita dyan ay harap ng cube. Guys, baka kasi malito, pareho kasi ang size ng cube. Kailangan ko manipulahin ang cube. I think ay gawin kong rectangle. Press 1 sa keyboard for front view. Ayan, mas madali na at di na nakakalito. Press 3 sa keyboard for right side view. Side view yan sa kanan. Press 2 para makita naman ang right side view at bottom view. Press 4. Press 5. Basta practice lang guys. Ang shortcut key na simula sa view number 1 hanggang 9. Ang 0 naman ay shortcut key ng camera view. Press 7 for top view. Press 8. Press 9. Press 0 for camera view.
Yun, ganun lang kadali pag-aralan ng shortcut keys ng views. Press 1 for front view again. Press Ctrl 1 on the keyboard to view the back side. Press 3 sa keyboard for right side view. Press Ctrl 3 for left side view. Press 7 for top view. Press Ctrl 7 for bottom view. Napaka-importante naman po ang views. Ito po ay para mas mabilis ang paglikha ng mga characters gamit ang shortcut keys. Next, pag-aralan naman natin ang pagmanipula ng isang object gamit ang edit mode. Sa edit mode ay makikita natin ang vertex, edge, and face ng isang object. Left-click ang interaction mode. Piliin ang edit mode and then left-click. Makikita na ang vertex, yung tuldok na maliit. Ang edge naman ay yung linya. Ang face naman ay yung mesh na kulay gray. Left-click ang vertex nito. Press G and move the cursor. Left-click again. Left-click other vertex and press G and move the cursor. Left-click again. Next, pag-aralan natin ang edge selection. Left-click ang edge selection. Then, balik sa object. Left-click ang edge. Press G and move the cursor. Then, left-click. Ganyan naman po ang pagmanipula ng object sa edit mode. Sunod naman ay face. Left-click ang face select. Balik sa object at i-left-click ang face. Ganun lang po kasimple na pag-aralan ng object manipulation in edit mode. Kailangan lang po ay practice para mahasa ang skills. Sa edit mode, pwede natin manipulahin ang vertex, edge, at ang face ng isang object. Babalik ko ulit sa vertex para ipakita sa inyo ang value nito. Pwede ko rin baguhin ang XYZ vertex value na makikita nyo sa screen. Basta playing around lang ang object sa edit mode para mahasa ang skills natin at para maging isang ganap na 3D artist. I-explore nyo lang at pag-aralan ng shortcut keys for object manipulation para po mas mabilis makalikha ng isang character kapag alam nyo na ang lahat ng basic ng Blender. Balik tayo sa tool selection. Left-click ang move icon. Left-click uli ang vertex. Left-click ang blue arrow ng Z-axis and move it. Left-click ang red arrow ng X-axis and hold it. Left-click other vertex. Then, practice lang uli guys para po masanay at makabisado ang pagmanipula ng object sa edit mode. Next ay rotation. Left-click and rotate icon. Choose any vertex. Left-click ang blue circle and hold it to rotate. Left-click green circle and hold it to rotate. Balik ulit sa select box. Next ay loop cut. Left-click ang loop cut, balik sa object at itapat ang cursor sa gitna nito. Then left-click. Pwede ka ulit magdagdag ng loop cut. Practice lang ulit guys kasi po gamit na gamit po ang loop cut for character creation. To add numbers of cuts, left-click the loop cut and slide. Then, left-click the right arrow button. Yan po ang gamit ng loop cuts para manipulahin ang object. Just play it around para maintindihan natin at makabisado ito. Balik tayo sa shortcut keys. Left-click again the select box. Itapat ang cursor sa object and then press Ctrl R. Then left-click. Move the cursor para gumalaw ang cut and left-click. You can add more cuts as you want. Just practice and play it. Sa pagiging artist, kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga para makalikha ng character at i-animate ito. To go back in object mode, press Tab sa keyboard. Let us delete the object. Left-click lang ang object, then press Delete sa keyboard. Itapat sa mesh at left-click ang cube. Meron na ulit tayong default cube. I-left-click ang object mode at left-click ang edit mode.
Let us learn about bevel. Guys, shortcut keys na gagawin ko ay mas mabilis. Press Shift button sa keyboard and hold. Basta wag bibitawan ng Shift, then left-click another vertex hanggang 4. Left-click at the bevel icon. Left-click and hold the yellow circle. Move the cursor. Yan ang bevel na tinatawag at mahalaga din na matutunan nito. Gamit na gamit din po yan sa paglikha ng character. Left-click the select box again. Napakarami pa pong icon na nasa kaliwa. Hindi ko na po may papaliwanag lahat, but at least, ang mga tinuturo ko ay madalas gamitin for character creation. Same thing, press Shift and hold it again and left-click another 4 vertices. Press Ctrl B and move the cursor. Then left-click. Choose another 4 vertices. Press G, X, and move the cursor again. May mga icon pa sa kaliwa na hindi ko na may tuturo. May tuturo ko lahat ay sobrang haba na ang video na ito. At least, ang mga tinuturo ko sa ngayon ay madalas gamitin kapag lumilikha na ng isang character. So guys, hanggang dito na lamang po ang lecture, and thanks again for watching this video.